preacher. Junior, pero ngawa siya, hindi pang junior. Kay do katuga lang niya ang iban nga preacher. Right? So, this time, okay, welcome natin sa pagwali. Makawali sa ikot sa pulpito kag sa unhan ninyo. So hindi ta magdugay, palihog tindog ka magabukas ta na very common passage. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians 15:58. If you're there, say amen. 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 Pagkabasahon tani nga may kusog, matigda kag may paghamo. So, magabasa kita verse 58. Ready? Read. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, antes na magpadayon, mag-pray ta. Labing ni Lord, Heavenly Father, thank you sining atin yun makawali sining tunga. Thank you sa privilege nga ginhatag mo sa akong pagi sa among pastor. Kagapre ako sa ikaw mag-bless sa sining nga mensahe nga maging blessing sa tag-tag sa nimo nga manok palamati kag maging blessing man sa mga pamati sa live stream. Ikaw mag-bless sa akon sa pagwali kang Jesus. Amen. So, nga kundi nga key sentence ara di sa verse 58 nga always abounding in the work of the Lord. So, hindi ta magdugay, ang aton nga topic subong is abounding in the Lord's ministry. Maging fruitful kita sa ministry sang Ginoo. So, gusto sang Ginoo kag ni Apostle Paul dire nga aging sulat niya di sa mga taga-Corinth is because ang Corinthians are facing major or various persecutions and problems. So, ang nga ginamban niya di sa mga taga-Corinth that therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. So, manadi nga dapat kita magpakalig-on kag magpakabakod nga aman kay may mga problema nga mag-aabot sa nga gapangibot ginahanglan ta magpakalig-on kag magpakabakod nga kay mag-abot ang mga problema basta hindi ta prepared kag madula kita. So damo mga tumulo sini nga simbahan, wala bito tumtoto man, wala biga taplik man, wala biga barong man, wala biga long sleeve man, pero pag-abot ang problema nadula nga aman kay hindi sila steadfast kag waay sila naging unmovable. So ang madaling nga steadfast means spiritually grounded. So dapat kita maging grounded sa pulong sa Ginoo kag sa iya na aman mga problems na mga persecutions na magadala sa aton pabalik sa kalibutan. Amen. So kinahanglan ta nga magpakabakod kag amo na ang aton nga number 1 is abounding in the work of the Lord with firmness. Ang word sa firmness is solid or hard. Amen. So with firmness is kinahanglan sa Ginoo nga samtang ga-abound kita, samtang ga-tubo kita, dapat kita maging steadfast sa bulaton sa Ginoo. Maybe mayroon man na persecutions, maybe mayroon man na mga sulay, maybe mayroon man na mga problema, pero basta magpakabakod lang ta sa Ginoo, magapabilin kita. Gagamba din nga, we need to be firm in the solid rock. Amo din sa Matthew 16:18 nga upon this rock I will build my church. Amen. So amo din sa Ginoo nga hindi kay Peter kundi sa Ginoo nga i-build niya ang iya nga church. So kinahanglan sa Ginoo nga kita magpakabakod in the solid rock. Ang solid rock, ang bot silingon sa solid rock
is being firm in Him. Dapat kita maging firm sa iya. Kaya nga, base mag-abot ang mga problema, madula kita. Base abot ang mga persecution, pagsuya, especially sa eskwelahan, madala. Kaya nga, masuya kami mga amiga na sila, masuya kami mga amigo na sila, masuya kami mga katsyat, may mga ginasabit-sabit na sa plaza, masuya kami hindi ka, magpakabakot sa Ginoo, base, madala ka. Lord. Joshua chapter 24 verse 15 nga, choose ye this day whom you will serve, whether the God which your father served on the other side of the flood or in Egypt, but serve. Pero madire nga ni Joshua sa Joshua 24 verse 15 nga maskin ano ang gusto sa mga Israelites, ano ang gusto sa mga tao sa taga-Israel, pero hambalya nga iserve ang Lord with His family. So parehas ang ginkanta sa choir sa Domingo nga, but as for me and my house, we will serve the Lord. So marinig ang kinanglan ta maging firm in serving the Lord. Kinanglan ta napakabakod sa Ginoo kay nga aman kay base may mga family problems, miyara mga pangingabot, base madula kita kung magkamang na lang ta sa serving the Lord nga aman ay base may mga maabot na kagina para sa ginamba ko, may mga persecutions, problems, base madala kita. Kaya nga aman, hindi kita firm or solid or hard sa ministry kag sa Bible. So hindi ta magdugay sa letter C, with firmness in the solid rock, in serving the Lord, kag in the Scripture. Amen. So, madalin ni Apostle Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, na kinanglanon niya nga tindugan ang gitundo niya kay Timothy kay base may mga abot ng mga kabudlayan si Timothy madula. So, may lang daw kay si Timothy na tindog sa hindi parehas kay Demas o kay John Mark na hambal din nga for Demas had forsaken me. Si Demas na gipalanggay ang kalibutan. Nakita yang may ginaabay ang mga amigo ya, nagupod sa. Nakita na ginaabay ang mga friends ya, upod man sa. So kay Demas na gipalanggay ang kalibutan nga kay wayagin tindugan ang iyang surrenderan on ang scriptures kag siya nadula. Amen. So, lang kay Timothy, kay siya naging blessing man sa Ginoo kag wa siya nagtalikod pres kay Demas kag kay John Mark. Pero lang na si John Mark samtang natumba sa nakatindog sa gyapon kay nga aman niya sa conscience nga dapat siya magbalik sa iyang ministry kag dapat siya nga mag-continue serving the Lord. Ang muna nga hindi ka magparehas na kay Demas nga madulat sa kalibutan kag questionable na ang ating kaluwasan kung narat sa simbahan pero natulog-tulog ang ta. Questionable na katanga-tanga lang ng ngangayaba labi ka amen man kung kisa pero base hindi luwas na magparehas sa kayutikos kabase agad siya sa second floor mahulog ng mamatay. Pero ang lang may waay na Dick Paul na mag-ayos sa iya. Pwede Dick Paul magpangamuyo siya. So, kung may agad na di second floor, halong-halong din ka mo. Ay base mahulog ka mo. Kaya why na di si Apostle Paul. So, ginanglanon ta na maging firm in the scripture. Sadly, damo mga simbahan subong Bible believing Baptist churches, pero ginaisla na ang anang simila simbahan. Ginaisla na ang doktrina nila naaman bangod sa kwarta, bangod sa fame, bangod sa praise. So, amo na nga dapat magtindog ta sa scripture kay nga aman base kita madala sa ibang na doktrina magpares sa iban ng salvation
why nga repentance. So, hindi na magpareho sa iba. Nga kung magsimba lang, do short. Nga magsimba lang, gasando lang, dapat it is a formal na dapat kita mag-long sleeve. Kaya nga, basi masalan ka, mag-diretso kaya sa mag-diretso kaya sa kundiin-diin ka. Nagbase, hindi ka di magsimba. Pero kung sa Bible ba, may ara ka formal na attire, kaginanglangan naka-necktie, kag nakabarong. Kaya maskin suyaan ka da, namin sa inughamyan mo, okay lang na, kaya nga para man sa Ginoo. So, hindi na magdugay. Number 2, with faithfulness. Abounding in the Lord's ministry requires faithfulness. So, pinanglangan sa Ginoo, faithfulness, kay siya, kaya nga, siya faithful man sa aton nga kabuhi. Kag faithful siya nga nagluwas sa aton, kag faithful siya sa aton nga siya nag-sacrifice sa cross ng Kalbaryo, nag-sacrifice siya para sa aton nga kaluwasan. Kag kita kinanglanon maging faithful man sa iya. So, faithfulness means good or loyal. Dapat kita maging loyal, hindi lang sa girlfriend mo, hindi lang sa boyfriend mo, kundi sa Ginoo. Dapat yan maging faithful, letter A, in our calling. So with faithfulness, kinanglanon maging faithful ta sa atong calling. Tamo nga mga nagbibi sa camp, tamo nga nagluluha sa camp, tamo nga kunabi, naglojohode ka, nagibi-ibi, pero din sila mong waay na. Kaya nga, waay nila ditoon, nagpadala sila sa emotions and feelings. Dapat kita mag-press kay Apostle Paul, kaya he gave his life for the Lord. Nga ba din sa Romans 12 verse 1, nga a living sacrifice, holy, acceptable unto God. So, kinanglanon ta kasundon si Apostle Paul, kaya nga, ginhatag ang tuod, ang iyang kabuhay, hindi lang bangod sa feelings, hindi lang bangod sa emotions, kundi bangod, kaya nakita yung Ginoo, nakita yung ministry, kundi dito siya nagkato, kagin na surrender yung iyong kabuhay, nga man, para na sa Ginoo. So, base ang surrenderan mo yan sa camp, para yan ay base ang gusto mo, na mag-above ka, na gusto mo maging mga may blessing ka na. So, hindi ako na ang ating surrenderan, kundi surrenderan ta ang kalag sa tao. Kundi para man sa Ginoo. So, letter B, with faithfulness in our caller. Dapat kita maging faithful sa aton nga caller, nga aman, faithful man siya sa aton, nga aman ka sa Jeremiah chapter 33, verse 3, nga call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Amala din, matawagan natin sa iya, kunaan natin sa times, nga doubt kita, kunaan natin sa times, nga discourage kita, kunaan natin sa times, nga lubok kita sa ating spiritual life, gusto na sa Ginoo na maging faithful sa iya, hindi lang sa iban, kundi sa Ginoo. So, hindi na magdugay. Letter C, with faithfulness, letter C, in our commitment. So, sa mga nag-commit sa camp, sa mga nag-commit sa mga conferences, kung ato nang natindugan, kung ato nang kauhan ng Ginoo, ato nang matindugan, kag one day magamit kita sa ministry nga parehas sa ginambal ni Joshua sa liwat niya, he will serve the Lord, nga maskin na mga upodya, nagtalikod na maskin upodya, damo-damo ang mga ginsimba, siya, mag-continue gapon serve the Lord, nga amal nga sa commitment. Kinakita yung mga bless ang Ginoo, halin sa Egypt, pakato sa land of promise. So, gusto ko sa Ginoo, nga maging faithful kita sa commitment, nga aman, faithful man ta, faithful man siya sa ato niya kabuhay. So, yung tamagdugay, number 3, the last. Basta yung mga sapatos nila. Okay, number 3, with focus. Nasigon talang niya, naubo na ako. Okay, number 3, with focus. Focus means concentrate or center. So, kinanglan ta, mayroon ta focus sa letter A in the goal. Dapat ta may focus sa atong goal, and that is in winning souls.
So kinahanglan ta nga mag-focus sa goal, hindi lang sa ato nga commitment, hindi lang sa ato nga calling, kundi sa ato man nga goal. Nga amo na ang pag-witness sa mga kalag sa power. Kay Apostle Paul na, I press toward the mark of the prize of the high calling of God. So gintulog niya na ang naging blessing sa ang nakaangkon siya sa miracles blessings nga aman ay gintulog niya ang Ginoo ay siya nagtulog sa mga panulay, ay siya nagtulog sa mga persecutions, ay siya nagtulog sa kwarta, kundi nagtulog siya sa goal, hanggang mo na ang prize of the high calling of God. So hindi na magdugay. Number 3 with letter B, sorry. Number 3 with focus in the goal. Letter B, in God. Dapat kita mag-focus sa Ginoo, hindi lang sa kalibutan, kundi may focus man ta sa Ginoo, nga hindi kita magbaka lang, kundi dirita sa piyang side, kagamo na ang side sa Ginoo. Sa palayan ng mga kauturan, nakita baka ang piyang mga tiil ara sa kalibutan, piyang mga tiil ara sa Ginoo. So dapat kita nga ang complete nato nga body nga ibutang ta sa side sa Ginoo. Nga hamba din niya Apostle Paul sa liwat nga ginataga a living sacrifice ang iyang kabuhi, only acceptable unto God. Nga maskin ano man da nga persecutions no atubang yan na kay nga biara sa price one day kung mapatay man sa magpalangit. So letter C. Amen. Abounding in the Lord's ministry with focus, not only in the goal, not only in God. Letter C, in growing. So, pinaglagot kafokusan ang ating nga pagtubo. Nga hindi lang ta magtubo lang sa world, hindi lang ta magtubo sa mga waipulos, kundi magtubo na dapat sa Ginoo. Nga ambade, nga dapat kita magtubo kay nga aman nga pag mag-abot ang mga persecutions, hardships, base hindi ta na makayanan, pagbase one day, madula kita. Maging parehas kita sa mga membro di sa una sa simbahan, nga kung kumplitoon ang simbahan o damo membro, pero nga waay na din sila kay nga aman, nadula din sila nga aman, kay waay sila nag-focus sa Ginoo, kay waay sila nag-focus in growing. So waay sila nag-focus, sila mga disciples, leaders, nga nagtudo sila kung paano mag-grow, nag-disciple sila, nga kung paano sila mag-abound sa ministry, kagamo na ang rason, nga waay na din sila subok. Sadly, damo nga mga young people nga sa atong simbahan, nag-alaga na din, pero di na sila subok waay, kaya sila nag-focus in growing. Kaya sila nag-focus sa things ng Ginoo, kaya sila nag-focus sa teachings, kamo na nga nadula sila nga aman, kaya sila nag-focus, kaya nadula sila pag-abot sa mga panulay, pag-abot sa mga persecutions. Nag-focus sila sa mga things na kalibutan, nag-focus sila sa mga chicks, nag-focus sila sa mga girlfriend, mga boyfriend, nag-focus sila sa ML, nag-focus sila sa God, nga aman, kaya sila nag-focus sila nga disciple, kag leader, kaya sila nag-focus sa goal, kaya sila nag-focus sa Ginoo. So, abounding in Lord's ministry with firmness, with faithfulness, with focus. So, paliwagtin daw. Let us pray. Lord Father, gusto mo ka tinyon sa paggamit mo sa akon, sa pagwali. Thank you sa paggamit mo sa akon. Pray mo na ko nga, Tana Lord, ang mensahe nyo na maging blessing man sa tagsa-tagsa as they abound in your ministry, as they grow. Hindi sila Lord gulag sa imong ministry, pero continue sila mag-serve sa imo. Hasta Lord nga, magtubo sila, maging mature sila. Kag hasta Lord nga, makadala naman din sila sa ilaon ng mga disciples. Kaya pray man ako sa mo. Sinabi niya din yun sa Jesus. Amen. Alright, ayun po. Dami salamat. So, nakalapuas. Nakalapuas. And that's true, no? Kailangan natin
naton magbugana sa buluhaton sa aton yung Dios. Wala sa aton panguna-una dapat inang kundugay na ta maintenance ministry na lang. When we stop growing, we will start dying. Now, when we will stop growing, we will start declining. Amen. Sa aton nga Christian life. So, muna i-pray natin sa Ginoo nga bisan nga paidang kita, dapat ang prayer natin continue ka mag-grow. Nga bisan sa spiritual na pagkabuhi, iti nga way himatay na mahimo, ang physical natin niya is bound to deterioration. Pero muna sila ni Pablo, his outward man, perish, but his inward man is renewed day by day. Nga po silingon sila, there should be a daily revival, daily growth sa ato nga spiritual na pagkabuhi. Amen? Magpugana ta. Hindi ta maging kontento of what we have done. Nang masiling takama na damang na ko nahimo, dapat magpugana ka padayon sa ministry sa Diyos. When the Apostle Paul wrote this sa taga-Corinto, gulang na siya. Gulang na siya. Pero, bisan gulang na siya, gabigyan po ng isip yung tagi-pusoon niya. To abound in the work of the Lord. Nagyan po na. Kaya ito, magluya ka, pag wala na sa isip natin yung mag-grow kita sa buluhaton sa Diyos. Magluya ka pag ang isip natin, tama na mapatawhay-tawhay na po. So, mapaisi-isi na po, may tinamang naman ko na himo para sa Diyos. Kabalo ka mo, amo na ang nagtumba sa kay David. Amo na ang nagpukan sa kay David. Ang idleness. Ang nagpatawhay siya. Okay? Muna direct si David na pukan kay Bathsheba. Why? Naging idol siya eh. During the time, kings go to war. Pero siya at to nagpatawhay siya. Why siya may ginimo? Mga tao lang niya, kundi nakasulod ang yawa. Ginamit si Bathsheba. Gapulo patawhay siya, siplatan niya si Bathsheba, kundi. Pero kung nato siya sa buluhaton sa Ginoo, well, wala kanin na matabo saya. Muna, when we think of stopping, kagili na mag-grow, mga problema gina. That's why yung sabi ni Pablo, always abounding. Always abounding. Always abounding. Amen? Kanti, tuod man na, sakto na, sakto man. Hindi ka man magbugana, kundi ka magpakabako. Amen. You see? Hindi man na magbugana sa Ginoo, kundi ka magtuto. Amen. Hindi man na magbugana sa Ginoo, kung hindi ka mag-focus. Alright? Well, tadi abi basa sa tubig. Pero may basa di sa tubig, pawiyatan sa imo, puno, pawiyatan sa imo, nagipalipot. Okay? Duhan na, kung hindi ka mag-concentrate sa baso, damo na tilwa. Pero bisan nalipot ka kung ga-focus ka, makita mo, why na may matilwa, may ka-focus ka mo. Kung may matilwa man nga may gamay na kita. Pero pagkatanga ka, sige ka lang lakad, sigurado na mo na. Ang point nila is that, pag ma-sidetrack kita, pag wala ka na-focus, mausik ang kabuhitan. Mausik ang kabuhitan. Mausik ang padya kanin na nagdato sa aton. Nga naghulat sa aton. Kita mo ang ampal, ilim niya, for your labor is not in vain, the Lord. Pero di mo na sidetrack ka. Hindi na labor ang imo focus. Hindi na ministry ang imo focus. So, ma-forfeit ang mga bagay na dapat, mabaton pa natin, ma-experience pa natin, i-bless pa kita di sa Diyos, pero hindi na lang, and sa eternity, tanin may blessing pa kita to. May eternal, wala na lang because nasa-sidetrack kita sa mga bagay na ginabubod sa yawa para mabubuo ng aton kabuhi at kusikan pag wasakon ng aton yung kabuhi. So,
Thank you, no? Well and good, no? Sa mga pag-o, do-umpisa, naton yung mga junior preachers, no? Amen? So, iba man ginanan ako sa simbahan, no? Iba man niya harap pa lang sa tiyan, upamati na wali. Iba gid man ang gamay kapara na sa simbahan yung pamati wali. Kaysa nang may edad ka na, bago ka palang maluwas, no? Medyo ang ulo mo na gabirig na ako. Okay? Duduman ko sa kami, sa Manila, para sa homeschool sa mga bata. Gapranggaman si Padre Junior, sakit ulo ko paso. Sakit ulo yan sa tamon nga paces. Surrender siya. Siyempre, may naligan na tapos papalikon ka sa obrahon ka sa paces. Abi na mo niyo, mati lang kami ito. Abi na mo, mati lang kami nga mahambal. Tapos, seminar kami, dali makwa din kami ang paces. Hindi ko din naman mapasaran, hindi ma-qualify for homeschool. Pati ako masakit panulo ko, pero at least may bayo kay Pembi ko yung katuon, Bible, so si Padre Junior na makto sa sakit ulo, so intervene siya. So anyways, dalayaw ng Diyos, amen? And sila yung may tutuin ko, tinarong lang niya siya, damo, layo pa niya ng mga sila si Papa mo wala sa mayo matingog. Huwag ko yung nakaagi na bako kung magwali, makanta ko. May basi ma-discourage sa mga kapatid. May mayo sa tingog. Siling ko sa ito, lang wala ko siling ko kung mga speaker na ito, matako po rin na imo lang gift kay nga aman, makanta ka pa mo bago magwali. But ako ng privilege kung bata ka pa na saved, amen. Nagdako ka sa simbahan. Kaya kung baga nakita mo, sa amat-amat lang na little by little lang, preset by preset. Ginatmay lang na mamatian mo, pero pile up nila sa imo auto. And it's really, sa insakto matinion, magamit na siya. No? So, encourage sa mga juniors, Hindi lang mga juniors, pati ng mga seniors, Alright? So, let us go to the altar and let us close in prayer. Sadya pa kayo, brown out siga, no? Iba si Toto, ang ibang welcome experience. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you so much sa siningatinion. Thank you so much, Lord, sa kayo mo. Thank you so much sa katuto mo. Thank you so much we could be one sa prayer, believing, Lord, nga ano man ang nagkakatabo sa among kabuhi, this is in answer sa mga pangamuyo namon Ginoo sa imo, and pray kami sa siningatinion padayon sa mga pagkinahanglanon, especially ang pag-grow namon into maturity, kag bisan pa nga kabuhi namon Ginoo Lord padayon nga makita nga nagabugana ang Ginoo sa ministry, and wala nagauntad kag wala nagakakontento na lang for what we have already done, but still trying Ginoo to do what still we can do para Ginoo sa imong bulaton. Thank you sa katutuig ko for his willingness nga sa diin Ginoo Lord mawaling imo mga pulo even in his young age, because even Jeremiah sa iya pagkabata Ginoo Lord gingamit nimo siya, and salamat gid, we are looking forward sa palabot pag Ginoo ng mga tinuig wherein mahanas pagin sila, and ako pagin Ginoo sila na magamit sa imong buluhaton. I am praying, Lord God, sa sining gabi, sa among mga preachers, sa among mga workers, sa among mga Bible students, sa among mga staff, and even, Lord God, sa mga miyembro, Ginoo,
pray ko, buligan mo kami, yung magbugana kami Ginoo Lord God sa buluhaton ng ginsalig mo sa amon. Thank you so much, Lord, ginsaligan mo kami, and help us Ginoo to respond with faithfulness sa imo Ginoo Lord God na buluhaton. So sinayang gabi, i-dismiss kami, O Diyos, na dala ang pagpasalamat, dala ang kalipay, dala Ginoo Diyos ang pagtuo sa samat nimo sa among mga prayers. Dulo nga sa ipansaw, dahil sa kapanimalay, kagliwat recharge Ginoo Lord God, para buwas, bagong kusog naman, para sa pag-imo sa imo mga bulaton. Talaga tayo, salamat, balik naman sa imo. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Okay, so thank you, and God bless everyone.